Mga kababayan, maligayang pagbabalik ho sa ating YouTube channel. Bahagya hong bumaba ang direksyon ng bagyong Yuan at ang senaryo natin ngayon kapag bahagya itong bumaba, mas direktang maaapektuhan nito ang bahagi ng Bicol Region. Kasama na po dyan ang Calabarzon, ng Mimaropa, yung mga lugar ho na yan. So ngayon titignan natin yung mga posibilidad at yung mga lugar po na kanyang matadaanan. Nakataas na rin po ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon kahit hindi pa ito nakakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ganyan po kadelikado or kalawak ang sirkulasyon ng hangin po nitong tinagurian nating Super Typhoon Yuan. So alamin natin ang mga detalye, pero bago yan please, importante, malaking bagay na i-like yung video bilang pagsuporta po sa ating channel. Maraming salamat po. So tara po, tignan muna natin yung ating tinatawag po na weather forecast track, no, sa live intensity natin na forecast ng bagyong Yuan. Ipapakita ko sa inyo mabuti na bahagya kung bumaba. Ito nga pong direksyon ng bagyong Yuan. Sa ating pinakamapa, kung makikita nyo, mas lalo pong lumalawak at bumibilis ang sirkulasyon ngayon ng bagyong Yuan. Ito ho siya, no? At kung makikita ho ninyo, Sabado pa po papasok ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yuan. Sa huli pong pagtatala, titignan natin yung mga lugar po na kanyang madadaanan or dadaanan. Ito po, no, huling namataan po ang bagyong Yuan or ngayon po severe tropical storm Yuan na may estimated pong data o layo na 1,175 kilometers east of Eastern Visayas. So hindi ibig sabihin sa Eastern Visayas siya, dadaan lang siya, no, pero hindi siya magla-landfall sa kalupaan po ng Eastern Visayas para yung mga kababayan po natin ay hindi po mataranta or matakot, no. Dadaan lamang po, pero yung trap extension po ng hangin ng bagyong Yuan ay makakaapekto po. Sa ngayon po, tinataglay po nito ang hangin na umaabot na po ngayon sa 110 kilometers per hour. Malapit pa rin po yan sa may gitna. At yung bugso po niya, medyo mas lumakas ito ngayon. Nasa 135 kilometers per hour. Yung pagkilos po niya from stationary, ngayon po ay nasa bilis na 25 kilometers per hour pa westward. So eto, no, tignan nyo mabuti yung lawak ho ng hangin na kanyang nasasakop. Eto po, no, yung tinatawag natin na outer radius niya, no. Yung lawak, umaabot na po yan sa 900 to 1,000 kilometers. So kung titignan naman natin sa ating mapa, yung Pilipinas po, talagang masasakop po niya. Kaya naman ang Eastern Visayas, Visayas area, ilang bahagi ng Mindanao, hindi man direktang tatamaan o dadaanan o maglalandfall ang bagyo sa mga lugar na yan. Pero yung pinaka-extension ng hangin ng bagyong Yuan ay makakaapekto. So alamin natin yung mga detalye, yung mga lugar na nakataas ang heavy rainfall warning dahil po sa bagyong Yuan. Meron na po tayong nakataas ngayon, take note, na signal number 1. Ang signal number 1 natin, meron po itong warning lead time na 36 hours at meron pong bilis ng hangin, hindi pa naman kalakasan, 39 to 61 kilometers per hour. So nakataas na po. Ito, makinig pong mabuti para wala po tayong ma-miss out sa mga lugar at yung mga detalye. Ang signal number 1 nakataas po sa bahagi ng Luzon, dyan po sa may southeastern portion po ng Quezon. Kasama rin po sa apektado ng signal number 1 ang eastern portion po ng Romblon, Camarines sa norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Apektado din ng signal number 1 ang Visayas area, pero yung pinaka-trap lamang, no, yung extension lamang ng hangin yan. Sa Visayas, apektado na po ngayon ng signal number 1 ang Northern Samar, ang Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern and Central portion po ng Cebu. So grabe, no, yung mga lugar ho na yun, kakatapos lamang sa bagyong Tino, ngayon dinadaanan na naman ng panibagong bagyo. Kasama rin po ang Bantayan and Camotes Island, northeastern portion po ng Bohol. Grabe, dinadaanan ulit po sila. Kasama rin po mga kaibigan ang northern portion po ng Negros Occidental. Kasama rin ang northeastern portion po ng Capiz, northeastern portion po ng Iloilo. So yung mga lugar na yan, kahit po alam naman natin na hindi pa nakakabangon dahil sa pinsala po ng Typhoon Tino, ngayon po ay panibagong pagsubok naman ang kinakaharap. Pero ipapaalala ko sa inyo na hindi naman direkta yung landfall ng bagyong Yuan dyan po sa Eastern Visayas. Ang nakakaapekto or makakaapekto lamang po dyan, yung pinaka-trap niya or extension ng hangin. Nakikita nyo naman, ito yung mata ng bagyo, yung umiikot ho na yan, yung dilaw na yan. At yung nasa paligid niya ay yung extension po ng hangin. So kahit sabihin natin na extension ng hangin, signal number 1,
may pinsala o may epekto rin yan. Siyempre, alam nyo naman, medyo baha pa nga yung ibang bahagi ng Eastern Visayas, tapos sasabayan pa ng panibagong banta po ng bagyo, no? So ngayon, may mga konting pagbabago po sa kilos ng bagyong Yuan. Ang bagyong Yuan po ay papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Mas umaga siya, mas napaaga. Sabado ho ng alas 2 ng madaling araw. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, eto ay nasa typhoon category pa rin. So pag sinabi natin nga typhoon category, eto po ay nasa signal number 4 na category po ng bagyo. So matindi po ang magiging pinsala niyan. Yung pagiging super typhoon category naman niya, pagdating po mga kaibigan ko ng linggo po ng madaling araw, inaasahan po na ito ay madedevelop na bilang isang mas malakas po na bagyo. Pagdating naman po ng linggo ng gabi hanggang sa Monday ho ng alas 2 ng madaling araw ay unti-unti na pong mararamdaman yung pinakabugso ng kanyang hangin o yung pagiging super typhoon category niya. Pag sinabi ho kasi nating super typhoon category, yan po ay nasa pagitan po ng lakas ng hangin from 185 kilometers per hour to 240 kilometers per hour, which is pasok na pasok po etong banta ng bagyong Yuan. Kung makikita nyo, no, meron na siyang pa-recurve na direksyon. Kaya naman yung sinasabi natin na mas bumaba siya ng konti. No, umaga medyo tumaas pa to eh. Kaya nga po sinabi ko medyo tumaas ng konti. Ngayon naman medyo bumaba yung kanyang direksyon. So mas maapektuhan ng matindi ang Metro Manila, ilang bahagi ng Bicol Region kapag lalo pa itong bumaba. So aalamin pa rin natin yung mga lugar na kanyang dadaanan sa mga susunod po na mga oras. So ngayon ho, no, inaasahan po madaling araw po bukas, no, o madaling araw po ng November 8, 910 kilometers east of Eastern Visayas ang kanyang magiging lokasyon at yan po ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na typhoon category. So yung intensification or mabilisang paglakas ng bagyo dito sa bagyong Yuan ay nangyayari po dahil sa lawak ng sirkulasyon ng kanyang hangin. Ipapaalala ko ho na kapag ang isang bagyo ay nasa katubigan, mabilis po siyang nade-develop at lumalakas dahil po sa moisture or sa init na meron po sa tubig. Nangyayari talaga yan sa lahat po ng mga bagyo, no? At eto naman po alas 2 ng hapon, bukas din po, 650 kilometers east of Catarman, Northern Samar, yung kanyang magiging lokasyon. So yung mga lugar, mga nakatira malalapit po dyan sa lugar po ng east of Catarman, Northern Samar, mag-ingat po tayo. At eto naman po, pagdating po ng November 9, alas 2 po ng madaling araw, eto po ay araw ng linggo, ang magiging lokasyon naman po niya, 305 kilometers east of Vera, Catanduanes, at lalakas po ito sa sinasabi natin na super typhoon category, which is pasok siya sa 185 kilometers per hour hanggang 240 kilometers per hour na lakas po ng hangin. Pagdating naman po ng linggo ng hapon, ang magiging direksyon naman po ng typhoon o bagyong Yuan ay 575 kilometers east of Infanta, Quezon. Ang sinasabi natin dito mga kaibigan, ipag-pray natin na itong bagyong Yuan ay maging pataas ang direksyon, huwag masyadong bumaba. Kasi pag bumaba pa ng bumaba yan, lalo pang maapektuhan o didikit po yan sa Eastern Visayas. Alam naman natin na ang Eastern Visayas hindi pa po nakaka-recover ngayon sa tindi ng pinsala ng bagyong Tino. Itong bagyong Tino na to, no, ngayon humina na siya, no? Kaya naman marami tayong nakikitang senaryo na ang bagyong Tino, no, ay walang sinabi sa lakas po na meron or lawak ng sirkulasyon ng hangin na meron dito po sa bagyong Yuan. So ngayon, dahil po sa banta ng bagyong Yuan, nagtaas na rin po ang pag-asa ng tinatawag natin na heavy rainfall warning. So makinig po kayong mabuti dahil mamaya babanggitin ko pa rin yung mga lugar na madadaanan o dapat maging handa o maging ready. So meron po tayong ina-expect hanggang bukas po ng hapon, Sabado, 200 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po, mga kaibigan ko, sa Camarines Sur, Catanduanes, kasama ang Albay. Meron ding 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Cagayan, sa May Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, at Eastern Samar. At 50 to 100 mm naman na dami ng pag-ulan bukas ng hapon nito sa May Apayao, kasama po ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, ang Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, Biliran, at sa May Leyte.
Sunday naman po ng hapon hanggang sa Monday ng hapon ay meron tayong 200 mm sa dami ng pag-ulan. Madami ito, no? Diyan po mga kaibigan sa may Aurora, sa may Nueva Ecija, sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, sa may Mountain Province, Sipugaw, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at sa may Pangasinan. Eto, makinig na mabuti. Dito naman banda sa Metro Manila, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ang aasahan naman dyan po sa may Metro Manila, sa may Zambales, sa may Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, at Occidental Mindoro. Dito naman tayo sa may bandang extreme northern Luzon. Dahil nga po nag-record ang direksyon ng bagyong Yuan, meron pong inaasahan naman dyan na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa may Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Aklan, at sa may Antique. Tulad na ating nakikita sa ating pinaka-live weather forecast, yung mapa po natin at etong pinaka-lokasyon at pinaka-area of probability ng bagyong Yuan, kung makikita nyo yung pinaka-apa na yan ko kasi, no, ay ngayon, kung magbago man or bumaba man ang direksyon niya, medyo hindi na ganoon consistent, nagbabago ho kasi yan. Kasi kapag mas lumalapit ang bagyo sa ating landmass or sa kalupaan po ng ating bansa, ay nababawasan o napipigilan na po yung pagbabago ng direksyon nito. Lalo na kapag sobrang lapit. At dahil nga po Sabado ng alas 2 ng madaling araw, to be exact, ang pagpasok po ng bagyong Yuan sa ating Philippine Area of Responsibility, no, mararamdaman na po agad ang epekto nito. Yung signal number 1 naman na nakataas sa ilang bahagi ho ng ating bansa, no, ay 36 hours naman po yung warning lead time. Ayon na rin po, eto kamatindi ho. Ngayon, alam naman natin kinakailangan maging alerto, maging handa po ang malaking bahagi ho ng Luzon, no? Hindi ho biro ang merong epekto o magiging epekto ng bagyong Yuan. Ayon po sa pagtatala ng DSWD, halos aabot po sa 8.4 milyong Pinoy ang posibleng maapektuhan po ng bagyong Yuan. So ito po ay historical po na lakas ng bagyo ang pwedeng mangyari, no? Bakit aabot sa ganon na 8.4 milyon ng mga Pilipino ang maapektuhan? Dahil nga po sa lawak ng sirkulasyon ng hangin na meron po dito sa bagyong Yuan, no? Kung makikita nyo naman, no, sobrang lawak po talaga yung umiikot na hangin niyan. Siya yung pangunahing weather system ngayon na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Yan po kasi hindi lang talaga Luzon ang maapektuhan. Naapektuhan din yan ngayon ang ilang bahagi ng Eastern Visayas. At ang Mindanao ay maaabot ng kanyang pinaka-trap or extension ng hangin. So ngayon, ang kinakailangan po natin gawin ay maging alerto, no? Yung mga lugar, binanggit ko na. Pero siyempre, habang mas lalapit yan, mas madadagdagan po yung mga lugar na kanyang maapektuhan. So aalamin pa natin kasi pag sinabi ho natin bahagi ho ng Luzon, malawak ho talaga yan, no? Hindi lamang yan nakadepende sa isang lugar lamang. Ang mga lugar sa Luzon na maapektuhan po ng bagyong Yuan, kasama na binanggit ko kanina, ang Metro Manila, ang North Luzon, Central Luzon, South Luzon, Bicol Region, at Eastern Luzon. So sa Metro Manila, binanggit ko na kanina at ngayon uulitin ko ng maraming beses na dapat maghanda at maging alerto ang Quezon City, ang Makati, Pasig, sa may Taguig, Parañaque, Pasay, Muntinlupa, sa may Valenzuela, Marikina, Mandaluyong, San Juan, Malabon, Navotas, Caloocan, Las Piñas. Yung mga lugar na binanggit ko na yan, karamihan ho dyan, mga bahaing lugar. Wala pong maayos na mga drainage at alam naman natin dahil din sa tambak-tambak po ng mga basura. So dapat ngayon pa lamang po ay maging alerto, maging alisto tayo at maghanda sa mga posibilidad na epekto ng bagyong Yuan. At eto naman, sa bahagi naman po ng extreme northern Luzon, kasama dyan ng Batanes, Subian Island, Cagayan, Apayao at Kalinga, no? Meron na tayong mga warning signal o heavy rainfall warning na nakatala dyan. So dapat po maging handa na tayo. Sa may South Luzon naman, apektado o dapat maging handa at maging ready ang bahagi ho ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, sa may Sorsogon, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at sa may Rizal. Sa North Luzon naman, ito kasi yung pinaka magiging direkta talaga na dadaanan o pinaka landfall scenario ng bagyong Yuan. Dapat maging handa po ngayon ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, kasama na rin po ang Pangasinan, kasama ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at yang sa may Quirino. So bukod dyan ang Central Luzon,
Ito po, no, para clear sa bawat isa, kasama ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Yung mga nakikinig ho sa akin ng mga senior natin na ngayon ho ay talagang nakakaranas ng medyo panic attack o kinakabahan. Kalma lang ho kayo. Kinakailangan ho natin maging kalmado sa mga ganitong sitwasyon. May oras pa naman ho tayo para maging handa, maging alerto. Kung sakali man pong mas lumawak ang epekto ng bagyong Yuan or magkaroon po ng malawakang pagbabaha, i-safety ho natin yung mga importanteng gamit, no? Kung mahalaga sa atin yung mga appliances natin, mga phone, mga gadget, laptop, gayon din yung ating mga alagang hayop, yung mga pet natin, i-safety natin sa mga matataas na lugar para sakali lang po na magkaroon ng mga pagbabaha, nasa taas na po sila at hindi na po tayo maghahakot. Nakita naman natin at nawa ay maging aral din yung nangyari sa May Cebu, no? Kahit meron tayong advanced weather forecast, hindi agad na paghandaan. Nangyari kasi andyan na ang malakas na bagyo at saka lamang po nagsiakyatan yung ibang mga gamit, pero altindihon umabot sa bubong talaga yung mga pagbaha at ayaw naman po natin mangyari yan sa parte po ng North Luzon. So ngayon yung senaryo naman na nakikita natin kapag naglandfall na ang bagyong Yuan dyan po sa kalupaan o sa landmass po ng North Luzon ay may tsansa itong humina. Kapag ka ito'y naglandfall sa North Luzon bilang super typhoon, hihina po to, no, dahil sa interaction sa lupa, mga bundok, no, yung mga puno, at possible itong bumaba into severe tropical storm category. Bababaho ng ganon, pero kapag ito nakalabas na naman sa ating landmass at nasa tubig na naman, yung intensification o yung mabilisang paglakas ho niya ay mangyayari po ng mabilisan talaga, no? Kaya naman dapat maging alerto at maging alisto po tayo. Ngayon ho, alam ko yung mga kababayan natin, no, ay nagkakaroon na ng panic buying. Nakataas din po tayo sa state of calamity. So ibig sabihin buong Luzon, Visayas at Mindanao, kinakailangan po natin magkaisa. Meron na tayong nangyayari ngayon na panic attack or panic buying dyan po sa may mga pamilya, sa palengke, sa mga mall. Dahil nga po, baka hindi tayo makalabas, no? Dahil sa epekto o magiging epekto ng bagyong Yuan sa mga susunod po na mga oras or mga susunod na mga araw. Kaninang umaga, parte po ng Luzon, maganda pa ang panahon sa Visayas at sa Mindanao, pero hindi ibig sabihin na kapag maganda ang panahon walang nagbabantang malakas na bagyo. Yun nga po ang nakakatakot kung minsan, yung tipong napakaganda ng panahon, pero meron tayong bagyo na minomonitor, yan po talaga ang medyo delikado. Alam nyo, no, habang ginagawa natin yung report, nagbabago ng paunti-unti ang direction po ng bagyong Yuan. Medyo bumababa siya ng konti dito, no? Yung kanyang pinaka-area of probability, yung naka-shaded na yan na kulay puti, yan po mga kaibigan yung area of probability na sinusundan ng direction po ng pinaka-sentro o pinaka-mata ng bagyo. Para din sa mga hindi nakakaalam, ang mas malakas talaga na nagiging epekto ng bagyo ay yung itong nakapalibot sa kanya. Yan po mga spiral clouds na yan, no? Yan pong umiikot na yan, yan po yung matindi yung nagiging impact. Pero dito sa pinaka-gitna talaga ng pinaka-bagyo, no, alam nyo, wala hong masyadong direktang epekto dyan. Kung yan ay matama sa pinaka-bahay natin, no, hindi ganoon katindi. Pero yung nakapalibot sa kanya, yun ang lakas talaga. Ito nakikita nyo naman, no. Diba wala po masyadong hangin sa pinaka-gitna. Pero yung nakapalibot dito sa pinaka-sentro, pinaka-mata ng bagyo, ang lawak po at ang tindi ng pwersa na meron tayong nakikita. Kaya naman ngayon, ang mahalaga, bukod po sa paghahanda, ay yung panalangin natin sa Panginoon na itong bagyong Yuan, kung hindi man po magbago ang direksyon, ay humina ang kanyang epekto, lalo na po sa malaking bahagi ho ng North Luzon. Pag sinabi kasi nating North Luzon, kasama na dyan ang Central, ang South Luzon, Extreme Northern Luzon, kasama na talaga dyan. Kasi yung trough or extension po ng bagyong Yuan ay nakakaapekto na, no? Ngayon po, yung pinakamataas na warning signal na maitatala naman dahil po sa banta ng Super Typhoon Yuan ay aabot po hanggang sa signal number 5. So yun na po yung pinakamataas na kategorya na ating nakikita, no? Na posible pong maibigay nito, and ipag-pray natin na humina nga po ito. Alam nyo mga kaibigan, mas maganda na ngayon pa lamang naka-ready na tayo. Meron na tayong mga pagkain, meron na tayong mga sinafety na natin yung mga bubong natin kung maayos ba yung pagkakapako. Yung mga light materials, yung mga nakatira malapit po sa mga baybayin, sa mga ilog, magkaroon na po tayo ng pagkakaisa. Umalis na ho kayo sa mga tahanan ninyo. Magkaroon tayo ng forced evacuation kahit hindi pa nararamdaman,
para ho wala nang po masyadong mapahamak. Ang bagyong Tino, nakita nyo ang daming nawala ng buhay dahil sa epekto niya, no? Yung mga pagbabaha ang tindi po. At we are praying na dito po sa Luzon ay hindi po mangyari yung gano'n, no? Ang mga bagyo po, malalakas na bagyo, pagre-remind sa atin ng Panginoon na siya po ay talagang dapat nating lapitan sa bawat oras. Humingi ng tawad, magrepent, no, sa ating mga kasalanan. At alam nyo, may mga mangyaring himala na hindi po natin ine-expect. Kahit ito pong bagyo na ito, bagyong Yuan, ay historical ang lakas, no, ay posible or mataas ang tiyasang humina yan kapag sabay-sabay po tayong nanalangin po sa Diyos. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update po natin sa lagay ng ating panahon. Mag-a-update po muli ako. So manatili kayong naka-like at naka-subscribe sa ating channel for more weather updates. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.